Good morning and happy Sunday! Guys, nagluluto na ako ng aming brunch. Late na po kaming nagising. Siguro mga 9:30. Nagulat ako guys sa mobile ko. Pero actually kanina, nung mga 6, nagising na ako. Tapos nag-Facebook. Tapos nakaidlip ulit ako. Pagkita ko sa mobile ko, sabi ko 9:30 na. Yung mga bata. Ganon din guys, 9:30 kasi sabi ko sa kanila kagabi. Huwag kayong magising ng maaga ha. Sabi ko, you sleep more. Sabi ko, magising tayo ng late. Sabi ko kasi late na tayo matulog. Tulog kayo ng mahaba, sabi ko gano'n. So, hindi ko na malayan, 9:30 na. Kumusta ang inyong mga Sunday, guys? Basura day ngayon. So, today is busy ulit ang mga pamilya. Gawa nga na punta dito, punta doon para magtikahan sila. So, kami naman, okay na. Tapos na yung ating pagdadasay na selebrasyon namin, ang simpleng selebrasyon namin dahil wala kaming tika. So kaya kain-kain lang kami. At least ma-feel din naman namin na may dasay na tinatawag, 'di ba? So kaya at least kahit paano hindi namin na-miss this year except yung tika-tika na tinatawag nila. So kaya ayon. At inutusan ko pala yung dalawang bata na bumili sila ng meat masala kasi wala na ako. Ang niluluto ko ngayon guys is chicken curry. Ayan, para si Yuan makakain. And yung rice, yun ang kagaya na niluto ni Auntie kagabi dahil gusto ko. Hindi ko na ito papakita kung paano ko lutuin dahil nakikita nyo na kung paano ako magluto. Ayun, si Dipak na sa taas, naglilinis. Walang katapusang linis. As usual, yung daily natin na paglinis-linis dito. Ayun guys, ito yung aming Sunday. Maya konti maganda ako ng basura. And maglalaba ako. Today, maglalaba ako guys. Dito na sila. Thank you! Ayan. Okay, thank you. You're hungry now? Wait for some time, okay? We will eat. Pinabili ko sila ng sabi ko kung ano gusto nyo na soft drinks, Fanta, Sprite. So ito, binili nila. Ito yung pinabili ko na meat masala. Bigaon. Nahulog. Ito yung pinabili kong meat masala. Ayan. Pag nagluto ng mga meat, pag wala yan, hindi kompleto guys. So kailangan may meat masala kasi masarap ito. Pag may ganito. Ubos na kasi usually binibili namin yung malaking pack. Okay guys, so ayan, ang bango na ng niluluto ko. At medyo marami akong gagawin today, lilinisan. Although ganun din naman araw-araw na gawain guys. Tapos basta yung labahin ko. And hindi ko maintindihan yung panahon namin kasi pa winter na talaga guys eh. Pero autumn pa lang naman. Mag-winter pa siya after ng November pa naman. Pero may lamig na. Ay, by the way pala guys, kanina, habang naglalakad ako, parang tabingi ito. Yan. Habang naglalakad ako guys, yung nauna sa akin, may kinakausap siya sa phone. Didi, sister, umiiyak siya. Grabe, iyak niya talaga. As in, grabe. So, parang na-realize ko na talagang may mga tao tayong makakasabay minsan sa buhay. O may mga tao tayong makikilala na hindi natin alam. Kahit ako, may pinagdadaanan. Kayo, mga nanonood sa akin. Kaya, lagi ko naman sinasabi na let's be kind to one another. 'Di ba? Hindi porket masaya yung tao, okay siya. Hindi porket, yun ang na-realize ko talaga ba? Na, grabe no. Kasi, nakasunod lang ako sa kanya, okay pa naman siya. Tapos bigla na lang, grabe yung luha niya. Grabe talaga kasi pinahid niya ba sa suot niya na damit. Naka-jacket siya. Tapos kita ko talaga yung luha. Grabe yung pagpahid niya ba. Na hindi mo siya makitaan na parang kasi okay pa naman. Tapos bigla na lang siya grabe. Kasi marinig ko iyak siya kasi nakasunod ako. O diba, nagchismis ako sa inyo? Hindi, share ko lang sa inyo. Kasi sabi kong bait talaga ni Lord. Kasi parang may pinaparealize talaga siya sa'yo na be grateful ka. Ganito, be thankful ka. Huwag ka puro reklamo sa buhay. Kasi minsan ganun ako. Totoo lang guys, ganun ako minsan. Na hindi naman ako puro pareklamo. Pero what I mean to say, may mga tao pa na sobra sa akin. Yung ganun. So itong oil na ito guys, minsan, pag may mga oil na lumalabas from chicken, kinukuha ko. Kasi sasabawan ko to konti at mamaya lilitaw ang mantik. Dali muna guys, kasi baka may okay na yun. Wala lang, share ko lang sa inyo guys. Kasi katulad yan kahapon, napapag-usapan namin ni Auntie. Kasi nga, ang daddy daw nila ni Buwa is
ayaw niya daw makita ang mga buhari na nakaupo. Yung daddy nila buwa, ayaw niya nakita yung mga buhari na nakaupo. And si auntie na rin yung nagsabi na talaga naman sa Nepal is given na rin na ang mga buhari dito is talagang mababa talaga ang kanilang role sa buhay dito. Ganun guys. Sobrang kawawa ang mga buhari talaga dito kung buhari lang ang mga napapag-usapan. Kayo alam nyo yan ha, ang mga nanonood dito about sa buhay namin sa Nepal, alam nyo yan na ang mga buhari talaga sila talaga yung mga parang kawawa. Pero depende po yon sa pamilya ng isang buhari na napupuntahan. Kaya nga nang sabi ni Ann, pressure cooker ko. Oh, teka lang guys ha, kasi luto na yung ating rice. Ko lang i-check ko lang kung okay. Hindi pala yung lagyan ng asukal, lagyan ng ganito. Hindi pala. Oh, okay na to. Mas masarap nga siya, hindi hugasan. Basta alam nyo bago yung rice na nabili nyo. So, ayun guys. Saan na ba tayo? Ayun, about sa buhari. Talagang, yung tatay daw nila ni Buwang, hindi daw siya yung papayag na ang mga buhari maaga pa lang nakaupo na. Gusto niya yung mga buhari aga pa lang nasa palayan na, kung saan-saan na ba. Si auntie din nagsabi na hindi naman lahat umapalad sa mga in-laws, like father-in-law, mother-in-law, yun. Kasi na-open yun ni auntie about, kasi nga, napapag-usapan namin, gawa nga na si auntie, di ba si Hadjur Ama, siya nag-aalaga. So, bali may konting reklamo si auntie. Siyempre, nagre-reklamo lang siya kasi napapagod din ba siya? Kasi nga sa edad ni Ama, kailangan niyang i-guide at matigas ang ulo. So, at ayaw pumunta ng banyo at ayaw niya rin gumamit ng may upuan naman para dyan siya mag-ihi, para dyan siya mag-poop. So, si auntie, nagre-reklamo siya na kumbaga dinadaan niya lang sa joke na yun nga, nakakapagod Mila, sabi niya ganun. Sabi ko nga kay auntie, mabuti ka nga auntie, dahil may lakas ka. Tingnan mo, pag ako niyan, sabi ko baka naging buto-buto na ako, hindi ko kaya yan, sabi ko sa kanya. Kasi matigas nga ang ulo ng Hadjur Ama, gawa nga guys na siguro sa edad na niya. Guys, pakinggan nyo, ang daming ibon sa hagdan namin. Ayan o, ang dami nila. Mga kaibigan siguro yung lumipad na sila. Ang dami nila guys. Dito sa hagdan namin o. Kaibigan siguro ito nang nakatira sa amin na ibon. Kung sa atin pa mga maya ba. Ayan sila o. Diyan sila banda o. Ayan, ang ingay nila, ang dami nila dyan sa hagdan namin. Teka lang. Sana ba ito? Basta dyan banda. Lalabas sana ako. So, okay, lalabas tayo para maka-fresh tayo. Ako lang dito mag-isa. And wala dito si Johan. Dahil umalis sila. Galing lang dito ng ni Deepak, ng pinsan. Nung guys, yung namatayan ng asawa. Kasi sinundo niya yung anak niya dito. And ayun, sabi nila, doon daw sila matutulog. Pero si Johan, ayaw niya matulog doon. Pero sabi ko, kung gusto mo matulog doon, magdala ka na ng yung damit mo, sabi ko, kung gusto mo i-prepare. Sabi niya, hindi, uuwi kami dito mamaya. So sabi naman ng pinsan ni Deepak, mamaya daw sila ay babalik dito, ihatid niya kasi may sasakyan yun, di ba? So ayun, mabilis na sila dito, sinundo niya lang, bitbitin nila yung aso nila. Malaki yung aso nila, kaso lang parang pumayat. Tapos, ayun, sabi niya sa akin, kasi nagulat ako, hindi ko alam na nandyan na pala, kakasabi lang ni Johan sa akin. So, sa toilet ako, tapos paglabas ko, andyan na nga sila. Tapos, ayun, umalis na sila agad. Nag-usap lang kami saglit. And then, yun pala guys, meron akong ikukwento sa inyo, yung mga long-lost sisters nila ni Uncle Chef. Meron po silang kapatid na 2 babae. Ayan po yung picture. Yung isa niyan, yan yung parang pinakabunso nila. Merong problema po sa pag-iisip.
So bali yan, may anak po siyang isang babae at dalawang lalaki. So according sa kanila, parang nawala yung kapatid nilang babae na yan. Yung parang hindi nila alam, 10 years ago na kung saan hanggang ngayon. Pero maganda daw yan guys, at parang wala daw pakialam ang asawa. Yung asawa niyan guys, nakikita ko na pala yan. Kasi nagtanong ako kay Deepak nung last, nandoon kami sa bahay nung pinsan ni Deepak na namatayan. Baka nakita nyo yan sa vlog ko, pero mahabang explanation na kaya wag na lang. So ayun, at may anak din siyang babae na na-meet ko rin doon sa bahay nila ng pinsan ni Deepak. Hindi lang yun unang beses, parang na-meet ko rin siya before, pumunta din siya sa bahay namin. Pero may attitude, may something, kaya hindi ko rin pinapansin yung ganun. But anyway guys, hindi na kayo familiar sa mga yun, hayaan na rin natin. Kung pupunta na lang sa bahay, tsaka ko na lang sasabihin sa inyo. Basta ako hindi ko siya pinapansin dahil may attitude siya according pa kay auntie. So ayun, ngayon yan yung mga long lost sister nila ni Uncle Chef, dalawa yan sila. Yan yung una na may mentally siya, hindi ba stable yung kanyang pag-iisip, so medyo may problema. And yung pangalawa guys, ayan naman yung isa. Yung isa na yan guys, bali grabe daw si ama dyan. Pag tumulong si ama, binibigyan daw ni ama ng mga damit, binibigyan ni ama talagang tulong ba. Saan yung village namin guys, so doon yan. Kasi nakapag-asawa po siya na medyo, alam nyo yun, medyo mapintas ang napangasawa niyan. So according sa kanila, lagi po yan sinasaktan. And namatay po yan siya. May anak po siya daw, dalawa din. At ayun, bata pa daw nang namatay yan. So yan yung mga long lost sisters ni Uncle Chef na hindi nyo pa nakilala, na actually may mga kapatid po silang babae. Akala ko nga noon, wala silang kapatid na mga babae. So kahit ako, na-surprise ako, mga kapatid pala, sabi kong gano'n. Nakakalungkot din naman pala, no, pag wala dito sila ni Johan, parang biglang tumahimik. Kasi gusto rin naman nung pinsan ni Johan na pumunta naman sila sa bahay nila para to be fair lang, na hindi lang naman dito. And then, ayun, si auntie, mahirap din naman sa lugar niya bilang isang buhari na para kay ama ba. Kasi syempre, si Ajur ama may pagkamatigas na yung ulo niya. Kumbaga is yung gusto na niya yung masusunod. So hindi naman siya pwedeng ni auntie ba, yung perasahin kasi sa age ni ama. And then ayun, medyo may katigasan yung ulo dahil parang bata. Pero yun nga, sabi ko kay auntie, sabi ko, i-bless ka more, sabi ko ni Lord, sabi ko. Kasi naniniwala ako dyan guys na doble ang balik. Basta maging mabuti ka lang sa biyanan mo. Kasi sinasabi before sa akin ng mama ko at ng papa ko, maging mabuti ka lang sa masabyanan mo dahil kasi doble ang babalik sa'yo. Kung maging masama man sila, tanggapin mo lang kasi walang perpekto na pagsasama. Ganun talaga, basta makisama ka ng maayos. Yan ang sinasabi sa akin ng aking magulang guys. Makisama ka dahil mag-isa ka lang dyan. And ako naman, nagkataon naman na hindi po mataas yung pride ko and ego ko. And kung pakikisama lang pag-uusapan ako, ay walang problema po. Dahil kung hindi po ako marunong makisama, siguro matagal na rin kaming broken. Yung ganun ba. So kaya ayun, nakitaan ko naman na syempre hindi lang naman kami ngayon nagsasama-sama, yung family ni Deepak. Kung siguro nagbablog pa ako noong unang panahon pa, marami na kayong na-witness guys. Kita nyo naman sa mga pictures, maliliit pa. Kumbaga, magkasama-sama na kami, 'di ba? Wala pa si Johan, yung mga ganun. See how much more pa, tumatanda na tayo. So wala lang na i-share ko lang sa inyo dahil ito yung sinasabi ko sa inyo na marami ako ma-i-share sa inyo. Kasi baka hindi ko na rin ito ma-upload kung 'di ba, mamaya pa ako magchika-chika sa inyo dahil after nito magpahinga-hinga muna ako and hindi ko alam, konting linis-linis dahil may bisita nga tayo, ayun, at titingnan na lang natin. Si Deepak ay umalis at babalik din naman siya bago ito dumating yung bisita. And appreciate natin yung bisita natin dahil gusto niyang ipakilala sa atin, o di ba? What a big privilege, o di ba, na ipapakilala niya sa atin yung tao na yun. Although nakita na namin yun, pero iba pa rin yung sa personal. So ayun guys, kung sino man sa inyo may mga hint, i-keep nyo na lang muna sa heart nyo. And sige lang, antay-antayin na lang natin yung tamang panahon and tamang oras para ito ay ma-share ko sa inyo ng bulwagan. Pero sa ngayon ay top secret muna natin ito.
Ito yung vlog na top secret natin. So, i-respect natin yung privacy muna nila. Okay guys, so mamaya at balikan ko kayo guys ha. At mag-ano muna ako dito, mag-uni-muni ako muna dito. Ang ganda kayo ng t-shirt ko. Yan. She is strong. Proverbs chapter. Naniniwala ba kayo that I am strong? Of course, God is good guys. God is good all the time. We are strong. Ayan, dahil kung hindi tayo strong, hindi tayo tatagal sa Nepal. O diba?